Tara na makipagkwentuhan ng walang hanggan dahil ang RK104.4 are back on air. Sa araw na ito, inihahandog ng RK104.4 ang alamat ni Lumawig. Ang matandang kwentong ito ay mula sa lalawigang Bulubundukin o Mountain Province na sa Hilagang Luzon. Ayon sa alamat, ang bathala ng kalangitan na si Kabunian ay may 3 anak na pawang lalaki. Si Lumawig ang pangalan ng panganay. Mabait at masisipag ang magkakapatid, kaya masaya at matiwasay ang kanilang pamumuhay. Subalit kalaunan, kung ilang araw nang napupuna akong malungkot at walang imik ang kapatid na si Lumawig. At wala na siyang ginawa kundi ang manunghan sa daigdig ng mga tagalupa. Pati tuloy ang kanyang gawain sa bukid ay napapabayaan na niya. May suliranin marahil si Lumawig. Ang mabuti, pag-uwi natin ay kausapin natin si Amang Kabunian. Tiyak na matutulungan ni Ama si Lumawig. Magandang araw po! Nandito na po at nagbabalik ang inyong paboritong estasyon ng radyo, ang RK 104.4 o Radyo Tropa. Ngayong araw naman ay sigurado na maganda ang ating magiging kwentuhan. Sino ba naman ang ayaw ng magandang kwentuhan, diba? Ano, ready na ba kayo? Ako, oo. At kailangan ko maging ready pag nakikipagkwentuhan. Ang kwentuhan natin nga pala ngayon ay tungkol sa alamat ni Lumawig. Kaya kung ako sa iyo, kunin mo na ang merienda mo o kung ano man ang gusto mong gawin habang nakikinig at tayo mag-uumpisa na. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng EcoBoost Energy Drink. Pagod ka na ba? Kailangan mo ng energy pero gusto mong malagaan ang kalikasan. Subukan ang EcoBoost Energy Drink. Natural na sangkap, walang artificial chemicals at 100% recyclable. Lakas para sa'yo, protection para sa kalikasan. EcoBoost Energy Drink. Tayo nagbabalik sa kwento. Ipinapatawag niyo daw po ako, Amang Kabunian. Gayon nga, Lumawig. Sinabi sa akin ng iyong mga kapatid na nitiraw mga huling araw. Tila ikaw ay may ligalig. Di umano madalas ang pagmamasid mo sa daigdig ng mga tagalupa. Kaya maging ang iyong gawain sa bukid ay iyong napapabayaan. Totoo ba iyon, Lumawig? Totoo po, Ama. Bakit, Lumawig? Nais ko po mag-asawa ng isang tagalupa, Ama. Nais ko po doon na rin po manirahan. Papayagan ba ninyo ako, Ama? Kung doong ka liligaya, Lumawig. Kung gayon, bumaba ka sa lupa. Makabubuti ring dalhin mo ang lahat ng iyong ari-arian upang maipamana ko sa iyong mga magiging anak. Haya na, anak. Salamat po, Amang Kabunian. Maraming salamat po. You are listening to RK 104.4. Sa pahintulot at pagpapala ng kanyang bathalang ama si Kabunian, si Lumawig ay bumaba sa lupa sa pamamagitan ng bundok Kalauitan. Mula sa bundok na iyon ay kung saan naglakbay si Lumawig. Marami siyang narating na lugar ngunit wala kahit isa na nakakaakit sa kanya upang doon na manirahan. Hanggang makarating si Lumawig sa bundok. Nagustuhan niya ang lugar. Habang napapahinga siya sa tabi ng bundok ay nakita niya sa di kalayo ang bukid ang 2 babae, magkapatid na namimitas ng sitaw. Kapwa sila'y maganda at sino man sa kanila ay hahangarin ko maging kabiyak ng dibdib. Alam ko na maging mabuting daanin ko sila ay pagsubok. Papasikatin ko ng gusto ang araw at titignan ko kung sino sa kanila ang lalo't higit na masipag. You are listening to RK 104.4. Di mo ba napansin, biglang tumindi ang sikat ng araw? Parang dinadarang na apoy ang aking balat. O nga, ngunit hindi naman ganyan kanina. Akala ko nga iuulan dahil makulimlim ang langit. Talagang kakaiba ang panahon at magbabago. Init talaga pukan, hindi na ako makakatagal pa. Sisilong muna ako. Nagdidilim sa init ng araw ang aking paningin. Sige, doon ka muna sa ilalim ng puno. Pupunuin ko lang ng sitaw itong aking buslo at tayo'y uuwi na. You are listening to RK 104.4.
Lalapitan ko iyong naiwan, siya ang ibig kong mapangasawa. Magandang araw sa'yo, iyong magandang binibini. Ha? Sino ka? Ako si Lumawig, bigyan mo ako ng isang sitaw. Heto. Ngunit ano ang gagawin mo sa iisa lamang? Kung gusto mo, bibigyan pa kita. Tama na ito, masdan mo ang gagawin ko, ihahampas ko ang isang sitaw na ito sa iyong buslo at Napuno ng sitaw ang buslo ko. Paano nangyari iyon? Hindi yata ako makapaniwala. hindi mo dapat ipagtaka iyon, Pukan, at mula din ngayon ikaw ay tatawagin na sa pangalang Kayapon. Wala kang karapatang palitan ang pangalan ko. May karapatan ako dahil ikaw ang aking magiging kabiyak ng dibdib. Ako? Sino ang iyong ama, Kayapon? Si Batanga. Umuwi na kayong magkakapatid, ipagbigay alam niyo sa iyong amang si Batanga ang aking hangaring ikaw ay aking makaisang dibdib. Wala akong tutol makaisang dibdib mo, Lumawig ang aking bansong anak na si Pukan. Tinanong ko siya at inamin niya na kahit kanina lamang kayo nagkakita, nadama na niya na mahal ka niya. Ama! Totoo naman ang sinabi ko, hindi ba Pukan? Kaya naman Lumawig, nakita mong nakababa ang aming hagdan. Sa pagdating mo, tanda na ikaw ay tinatanggap namin hindi lamang sa aming bahay, kundi sa aming kalooban, isa pa. Tunay na gumaan din ang aking loob sa iyo. Ng pag-akyat mo humingi ka ng tubig sa amin. Iyan ay isang tanda ng magandang asal. Ngayon pa man ay ituring mo ako bilang iyong ama at ikaw naman ay tuturing ko na ring isang anak. Maraming salamat po, Amang Batanga. Hayaan ninyong gantihan ko ang inyong kabutihang loob. Samahan ninyo ako sa inyong kulungan ng baboy at manok. Bakit Lumawig? Malalaman din nyo, Amang Batanga. Magandang araw, narito ang isang magandang balita para sa ating kalikasan. Ito ay tungkol sa bagong proyekto sa enerhiya ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay pumirma ng kasunduan sa Masdar ng United Arab Emirates upang magtayo ng mga solar at wind energy projects na magbibigay ng hanggang 1 gigawatt ng malinis na enerhiya pagsapit ng 2030. Ibig sabihin, mas maraming kabahayan at negosyo ang makagamit ng kuryenteng hindi nakakasira sa kalikasan. Bukod sa pagtulong sa kalikasan, nakakalikha rin ito ng maraming trabaho sa mga Pilipino sa renewable energy. Isang malaking hakbang ito para sa mas malinis at lintiang kinabukasan ng ating bansa. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang ulat sa Reuters, reuters.com. Ito si Miko Velasco at nag-uulat para sa RK 104.4. Papakainin ko ang inyong alaga, Amang Batanga. Ngunit kapapakain ko lang sa kanila, Lumawig. Itong baboy po nang uunahin ko. Napuno ng mga baboy ang kulungan ko, ang dami-dami. Ha. Hindi lamang iyan, Amang Batanga. Papakainin ko naman ngayon ang mga manok. Napuno rin ng mga manok ang kulungan ko. Talagang kahanga-hanga ka, Lumawig. Ikaw nga ang dapat lamang maging asawa ni Pukan, wala nang iba pa.
You are listening to RK 104.4. Pinag-isang dibdib nga sina Lumawig at Pukan. At mula noon, si Pukan ay tinawag na nakilala sa pangalang Kayapon. Agad naging maunlad ang pamumuhay ng mag-asawa dahil sa angking kapangyarihan ni Lumawig at dahil din sa kasipagan ni Kayapon. Gayunman, kinaiinisan ni si Lumawig ng kanyang bayaw na si Panoy. Kuripot ka, Lumawig. Bakit mo naman nasabi iyon? Dahil marami kang baboy, wala ka namang kinakatay kahit isa. Huwag kang maiinip Panoy. Sa loob lamang ng ilang araw magdaraos ako ng isang kanyao. Ang kanyao ay magiging huwarang ng iba pang kanyao na idaraos dito at sa ibang lugar. You are listening to RK 104.4. Tinapad naman ni Lumawig ang kanyang pangako. Inayayahan niya ang mga kapook malayo man at malapit upang saksihan ang kanyang kanyaw. Nagdatingan namang lahat ang mga inanyayahan. Ngunit sa malaking pagtataka nila, Wala kahit isang baboy na kakatayin. At walang kahit isang butil ng bigas ang isasaing. Binibiro kaya tayo ni Lumawig? Ting katahimikan lamang mga kasama. Sinabi ko sa araw na ito'y magdaraos tayo ng isang kanyao. Kaya tayo'y magkakaroon ng isang kanyao. Huwag kayong mabahala. Ngunit nasaan na ang pagkain? Tayo ba'y magtitinginan na lamang malayo pa ang aming pinagmulan at kami nagugutom na? Huwag kayong mag-alala, kumuha kayo ng 5 palayok at isa lang ninyo kahit walang laman. Huwag kayong mag-alala, kumuha kayo ng 5 palayok at isa lang ninyo kahit walang laman. 5 palayok daw iyong malalaki. Heto, 5 palayok, ito'y Lumawig, isasalang namin kahit walang laman. Kahit walang laman. Napuno ng kanin ang mga palayok. Iyan mga kasama, tignan nyo ako. Haharap ako sa bundok kalangitan at hihiling ako bumaba dito sa kinakatayan ko ang isang kwan ng mga baboy. Isang kwan ng mga usa. Ang daming baboy. Hindi kayo kundi mga baboy ang tinawag kung magbalik kayo sa pinagmulan nyo. Bumaba dito ang isang kwan ng mga baboy. Ang daming baboy. Ngayon, bawat isa sa inyo ay manghuli ng isa. Lumawig lahat sila'y nakahuli ng baboy. Ngunit ako kahit muntot ng baboy ay wala akong nakuha. Bakit sa akin lang namang mailap ang baboy, Lumawig? Sapagkat pinarusahan kita Panoy, sadyang pinailag ko sa iyo ang mga baboy dahil mula na nagtaling puso kami ng iyong kapatid na si Kayapon wala ka ng ibang ginawa kundi pag-isipan ako ng masama. Ngunit dahil naawa ko sa iyo ngayon papayagan kita makahuli ng isang baboy. Mga kasama, katayin natin ang mga baboy, iluto natin ang iba at matitry paghati-hatian ninyo iuwi sa mga bahay. Inuulit ko, hati-hati, ayaw kahit isang tatanggap ng labis o kaya kulang, pantay-pantay tayong lahat dito. pagkatapos ng kanyaw ding ayon, ay tinuruan ni Lumawig ang kalalakihan ng tungkol sa pakikipagdigma.
Pinagsama sila ni Lumawig sa bundok, Inchakig, at doon nakadigma nila ang liping sandanga. Kay tipay sa labanan ng mga sandanga, habang nagtatagal ay lalo silang tumatatag at tumatapang. Marami nang namamatay sa atin, kailangan umurong kundi malalagas kami lahat. Mga kasama, umuurong na tayo. Huwag kayong sumunod kay Lumawig. Mga kasama, narito na tayo. Kaya lumaban tayo hanggang mamatay. Sundin natin si Panoy, mga kasama. Paano pa tayo makakaurong sa ganitong kalagayan? Pagod na tayo, kaya mamatay na kung mamamatay. Uhaw na tayo. Pawis ko man ngayon ay higit na matamis pa sa alak. Tuyon-tuyo na ang aking dilat lalamunan. Kung kailangan ninyo ng tubig ngayon din ay bibigyan ko kayo ng tubig. Tignan nyo, sisibating ko ang batong iyon. Ha? Isang bukal mula sa bato, tubig, mga kasama, tubig. Ang sarap ng tubig, ang lamig-lamig. Muli kitang paparusahan ngayon, Panoy. Isa kang kaaway, kaya Huwag Lumawig. Huwag. isinuot ni Lumawig ang ulo ni Panoy sa butas ng bato. Ngunit tignan mo, hindi pa rin mapigil ang daloy ng tubig. Pinarasahan ni Lumawig si Panoy. Mula ngayon, lagi na nating susundin si Lumawig. Mabuhay si Lumawig, mabuhay! Bukod sa pakikidigma, marami pang itinuro si Lumawig sa mga Tagalupa. Tinuruan niya sila ng pangingisda, pangangaso, pagpapanday, pagbiyak ng bato, paggawa ng linang, pagpapatubig sa bukid, paggawa ng buslo at paghahabi. Itinatag din ni Lumawig ang ato o isang lugar pulungan upang doon matalakay ng mga tao ang kanilang mga pangunahing suliranin sa buhay. Higit sa lahat, tinuruan din sila ni Lumawig ng mga wastong asal at kilos upang sila'y mabuhay ng mapayapa at nagtutulungan. Ipinagbawal din ni Lumawig ang pagnanakaw, paninirang kapwa, pakikiapid, labis ng pagkain at pag-inom, ang katamaran at ang pagyayabang. Sa bandang huli, naisip ni Lumawig na sapat na ang lahat, kaya babalik na siya sa kanilang pinagmulan, ang kalangitan. Iwan ng mga anak mo, Lumawig. Mahal ka namin at sino ang titingin sa amin kapag nawala ka? Huwag kang mabahala, Kayapon. Sa pag-alis ko, makakatagpo ka ng bagong asawa, isa sambalo. Siya yung titingin sa iyo at sa ating dalawang anak. Ayoko, Lumawig. Kung hindi rin lamang ikaw ang makakasama ko, ay ako na lang ang mag-aaruga sa ating mga anak. Huwag ka nang umiyak, Kayapon. Ipabalang mo sa akin ang lahat. Ako higit na makapagpabatid ko ano makakabuti sa iyo at sa ating dalawang anak. At tandaan mo to, Kayapon, sa iyo magandang kapalaran hanggat ikaw hindi dumadalo o sumasayaw sa isang kanya o ipangako mo sa akin, Kayapon, na hindi mo ako susuwayin. Nangangako ako, Lumawig, hindi ako dadalo o sasayaw sa isang kanyaw. Nagpunta si Lumawig sa bundok kalauitan at doon gumawa siya ng isang malaking kabaong. Pagkatapos ay nagbalik siya sa kanyang asawa at mga anak at sila ay pinahiga niya sa loob ng kabaong. At pagkatapos ay mahigpit niyang tinakpang ang kabaong. Sa ulunan ng kabaong ay naglagay si Lumawig ng isang tandang at sa paanan naman ay naglagay siya ng isang aso. Saka ipinaanod sa ilog ang kabaong. Sa bayan Tinglayan, dinala ng mabilis ng agos ang kabaong. Kabaong, may tandang at aso sa ibabaw. Sino kaya ang nasa loob ng kabaong? Mga kasama, hatakin natin sa pangpang ang kabaong. Hali kayo. Ayaw mabuksan, matibay ang pagkakasara. Ako naman ang susubok. Oops! Ayaw mabuksan, matibay ang pagkakasara. Ako naman ang susubok. Oops!
Hindi ko rin kaya. O yung iba naman ang susubok. Hindi pa rin natin mabuksan, nagtulong-tulong na tayong lahat ay wala pa rin nangyari. Kaya pala walang katao-tao sa baryo, nasa tabing ilog kayong lahat, kay laking kabaong naman niyan. Subukan mo ngang buksan, lubhang napakahigpit ng takip. Tignan ko nga. Hindi ko rin kaya, teka, susubukan ko ulit. Oops! Huwag mong piliting buksan ang kabaong. Kusang bumubukas ang kabaong. Bumangon ng patay, bumangon ng patay. Pinadala ako dito ni Lumawig upang iyong maging kabiyak ng dibdib. Sinabi niya sa akin na ikaw ang nakatakdang mangangalaga sa akin at sa aking 2 anak. Ikaw isang balo at ako isang balo rin. Paano tayo magiging magkabiyak ng dibdib? Alam mo at alam ko na ang mga balo ay hindi maaring pagtaliin ang puso. Batid ko iyon, ngunit sinabi ni Lumawig na maaari tayong mag-isang dibdib. Sinabi rin niya na mula ngayon ang kapwang balo ay maaari nang maging mag-asawa. Kung gayon, ang sinabi ni Lumawig ay iyon ang tama. Siya ay isang bathala at siya ay higit na nakakaalam kung ano ang makakabuti sa ating. Kung gayon, itatakda ko ang ating pag-iisang dibdib sa lalong madaling panahon. Ikanasal nga si Kayapon at ang balo, subalit hindi nagtagal ang kanilang kaligayahan sapagkat Aalis na ako kaya Pon. Kanina pa marahil nagsimula ang kanya o huwag kang mag-alala, babalik din ako agad. Bayaan mo na akong sumama sa'yo, kay tagal nang hindi ako nakadadalo sa kanyaw. Ngunit pinagbabawalan ka ni Lumawig dumalo at magsayaw sa kanya o kaya Pon. Wala namang marahil masamang mangyayari sa akin, kahit ngayon lang sana. Hindi maaari kaya Pon, ikaw rin ang iniisip ko. hindi ba't ako'y naging mabuting may bahay mo? Ano't sa isang kahilingan ikaw, bibiguin mo pa ako? Sige, ikaw ang bahala. Sana huwag tayong isumpa ni Lumawig sa pagsuway mong ito kaya Pon. You are listening to RK 104.4. Ito ang buhay, pagkain, inumin, pagsasaya, sayaw. Hahaha, magsasayaw ako hanggang ako'y mapagod at magsawa. Hahaha. Kaya Pon, sinuway mo ko. Si Lumawig, Paparusahan kita kaya Pon. huwag Lumawig, patawarin mo ako, patawad. Dinuran ni Lumawig si Kayapon, patay na si Kayapon. Kaya Pon, pinaparusahan tayo ni Lumawig, patawad, Lumawig, patawad.